tagal naman ni nanay, nagugutom na ako. Paano di magugutom eh? Dinulok mo yung sinaing. Sana kasi ikaw na lang yung nagsaing. Tamad-tamad mo kasi eh. Mas tamad ka. Mas tamad ka. Ba't ka nananakit? Ano na naman yung ingay na yan? Nag-aaway na naman kayo? Si ate kasi pinato niya ako ng manika eh. Duday, nang tanda mong yun, nakikipag-aaway ka pa rin sa kapatid mo. Ako na naman yung masama. Nay, nagugutom na ako. Wala na tayong kanin, Nay. Ba't mo kasi dinulok? Akin mo na naman isisisi. Hindi na niya away nyo. Ito may dala akong kanin. Pero special. Special? Galing kasi ako kanina sa rice in a box. Eto, nag-take out ako. Masarap to ah. Siyempre, kumain din kami ng mga kumari ko doon. At saka, Nagchismisan. sinasabay kasi namin yung kwentuhan sa pagkain ng rice in a box. Lalo na nung college kami. Ay, dyan talaga kami pumipila. At hanggang ngayon pinipilahan pa rin kasi budget friendly. Sige na, kumain na kayo. Asan yung kuya nyo? Ang dami ng laman. Kuya, kain na. Mamaya na, tapusin ko lang to. Ibang kanin. Uy, sobrang sarap. Totoo bang mura lang to? Grabe, kakaiba yung lasa niya. Isa na sa favorite kong pagkain tong rice in a box. Ang sarap. Teka na, wala ba itong panulak? Ito. Iba yan. Ito, may gulaman dito, oh. Thank you, Nay. Uy, di ako naman, di. Huwag mong lubusin. Huwag na kayo mag-agawan. Meron pa dito. Uy, Sarap, di ba? Alam nyo kasi, marami kaming masasayang memories dito sa rice in a box. Nung araw kasi, pag pagod kami galing school, ito yung ginagawa naming comfort food. Comfort food? Nay, dapat laging ganito na lang yung papasalubong mo sa amin, ha? Grabe, the best talaga tong beef teriyaki. Oh, yung aling mo. Nakatulog na yata sa busog. Napagod din kasi yan, Nay. Kakahintay sa'yo. Hayaan nyo. Available naman na tong rice in a box sa GrabFood. Sa susunod, doon na lang tayo o-order. Kaya umorder na via Grab or bumili sa malapit na branch ng rice in a box para matikman nyo ang sarap na dito nyo lang malalasap. Hala, pati rice in the box ni Kuya kinain ni Nanay. Tuday, bakit mo inubos? Ako na naman. Maalat to at amoy pawis ng batang naglaro sa labas. Oops, hindi ako yun. Basta mabaho to, pero masarap naman siya kapag niluluto. Color brown to na nabibili sa tindahan, tapos pwedeng Di ba ito yung maasim? May maasim bang pati? Hala! Si tatay ayan. mas may ito yung panyan. Matinik to, pero hindi mabango. Pero masarap. Yes, masarap to kasi favorite ko to eh. Lahat naman favorite mo eh. Pwede itong gawing candy. Yes, pwede gawing candy. Kadiri! Kinakain niyo yung bubo! Oh, si tatay na naman yung spy. Pasahala na. Alas Ang dami tayo na naman. Sino yung spy eh? Ano to yung karne ng baboy? Pwede rin tong manok. Pwede tong masabaw, pwedeng tuyo. Parang perlas ko, kasi wala kang giling. Nay, kadiri! Yung sabaw nito, color black. Black? Black, maitim! Ano yung panes? Hindi, nilalagyan niya ng sinigang mix. Oh, Pwede ayan, bang ito spy? yung mga itsura Ay, niya. ay, spy si tatay eh. Kailan ko nilagyan na sinigang mix yung adobo? Maglaro na rin kayo ng Who's the Spy ng yung family and friends. Dito lang yan sa WePlay. Download na! Nayulaan mo kung ano to. Ay, ang galing-galing mo naman. Drawing mo yun. Oo, Nay, drawing ko to. Hulaan mo, dali. Ay, sige. May kamay, may paa. Parang may bulbul sa mukha. Ay, alam ko yan. Unggoy. Hala! Unggoy daw. Ay, hindi ba? Hindi, syempre. Nanay to. Ikaw nga to eh. Ay. Oh, para kang nakasalamin. Ibig mong sabihin mukha akong unggoy. Tumatae. Ay, Captain Barbell. Ano to? Ay, ano namang iniingay-ingay mo Oh, dyan? naglalaro lang yan ng Guess My Drawing dito sa WePlay. Kung mahulaan, konti na lang eh. Ako nga, pakita. Oh. Diyos mio, dali-dali lang yan. Weightlifting. Ay, oo, tama. Weightlifting. Ay! Tama. Oh, diba? Sabi ko sa'yo, tama. Uy, parang alam ko to. Parang alam ko rin yan. Batman. Si Batman yan. Ba't yung sa kanya nahulaan mo, tapos yung sa akin hindi? Oh. First ako. Akin na nga, ako na maglalaro. I-download mo na lang tong WePlay na tapos maglaro ka ng Guess My Drawing. Kaya nga, makikiagaw pa ng tablet eh. Sino bang bumili yan? Ay, sinuplayang yung pusa. Ay! Huwag mong ituloy. It's disgusting. Disgusting. Maha Salvador, is that you? Is that you? May sapi yata si nanay eh. Ba't di
lovely daughter. Lovely daughter! Hala, inuulit-ulit nila yung mga salita. Ano yan, repeater? Repeater? Virus nga, tata. Ayoko na nga dito. Napaka-annoying. Annoying? Ay, si tatay, sinapian na naman ng alam. Puro na lang alak yung inatupag mo. Ano nangyari sa'yo? Inuuna mo pa kasi yung alak na yan kaysa maghanap ka ng trabaho. Akala mo ba madaling humanap ng trabaho? Siyempre, madali lang yan pare. Gumamit ka lang ng boss job. Find job, talk to boss. Yun! Yun yung legit hiring platforms na maraming job opening. At saka direkta mo pang makakausap yung mga boss. Kaya ayos. Isusunod mo na kasi yung boss job app. O kaya bisitahin mo yung website nila para magkatrabaho ka na. Tulad niyo. Ay, sino ba yan? Siya muna po yung tatay namin hanggat hindi ka pa po nakakahanap ng bago mo pong trabaho. Sige na, tara na mahal. Mga anak, kain tayo sa labas. Gumamit ka lang ng boss job. Find job, talk to boss. Bebeng, bumili ka muna ng patis, kinaaling pasing. Ako na naman. Lagi na lang ako. Parang linyahan ko yan. O, Duday, sige. Ikaw na lang ang bumili. Ay, ako na naman. Lagi na lang ako. Oo nga, te. Linyahan mo nga. Eh, ba't kumaganyan kayo mga bata kayo? Huwag kayong tatamad-tamad. Magpapasukan na matatapos na itong bakasyon nyo. Ako na naman matitira dito. Wala akong uutusan kahit iisa sa inyo. Sulitin nyo na itong bakasyon. Tulungan nyo naman ako. May kaunting utos lang nahihirapan kayong gawin. Iiyak na. Ako na lang sa buhay ko. Sorry, Nay. Sobrang OA. O siya, sige na, bumili na ng patis. Magluluto pa ako. Wala pa tayong ulam, magtatanghalian na. Bilis! Bumtiyaya, bumye. Ante! Ala, Nay. May ipis. Asan? Ala, nagwawala na yung ipis. Nay, yung ipis nagwawala. Kumuha ka ng walis. Paluin mo, pisain mo. Gumawa kayo ng paraan. Hindi ko kaya, nakakatakot. Mas malaki pa sa akin yung ipis. Asan na ako? Nasaan yung ipis? Ayun siya, nasa pinto. Bebeng, si Aling Muturing yan. Ano ka ba? Ako pala yung ipis. Ala, si Aling Turing pala. Akala ko malaking ipis. Sorry po. Sino na naman sa inyo yung kumuha at kumain ng chichirya ko? Alagay lang yun sa aparador. Kinuha nyo na naman. Pinakilaman nyo na naman. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan, ha. Hindi ako yon. Eh, sino nga kasi kukuha? Sigurado akong nasa inyong dalawa lang yung salarin. Eh, ano bang gagawin mo sa kumuha ng chichirya mo? Upakan ko talaga. Bubugin ko maragdag to. Saka ako papalayasin sa bahay. Alaya, si nanay yung kumuha ng chichirya mo. Nay, narinig mo si kuya. Sabi niya, uupakan ka daw na kasi kinuha mo yung chichirya niya. Tapos bubugbugin ka pa niya. Tapos papalayasin ka niya dito sa bahay. Anong karapatan mo palayasin ako, ha? Ayan, ikaw bang lumayas? Tuluyan mo sirain ang buhay mo! Ayan, Sorry deserve. na, hindi ko naman alam na ikaw yung kumuha eh. Parang chichirya lang. Ang galing ko, Martinak, no? Hala, Pwede na ako mag-artista talaga. oo nga, Nay. Grabe, parang totoo. Ako, ayan mo na yun, nak. Biro lang naman yung arte-arte ko lang yun. Tsaka alam mo naman ako, masyado akong mabait. Kumain ka na ba? Ano gusto mo? Pangit naman ng nanay na to. Nasusungulan ng pera. Nanay niyo pa rin ako! Saan kayo natuto magsasagot-sagot ng ganyan, ha? Hindi niyo ba alam ang hirap ko? Mapalaki lang kayo! Kaya kahit na mahirap, tinitiis ko. Kasi mahal ko kayo. Mahal ko kayong mga anak ko. Hala, ang galing. Parang robot si nanay. Dapat tulugan ng points para bumait. Ano pinagsasabi niyo dyan? Gusto niyo ba hambalusin ko kayo ng walis? Wag! Maawa ka! Maawa ka sa mga bata! Hala ka, ano nang nangyayari kay nanay? Sinong nanay mo? Ikaw! Ako lang! Sinong nanay mo? Ikaw! Ako lang! Tumawag na tayo ng pulis. Tumawag na tayo ng barangay tanod. Ay, o kaya ano, albularyo na lang. Si nanay. What if ilibing na lang natin siya ng buhay? Gusto mo bang unahin kitang ilibing ng buha? Wag! Wag mo siya, anak ko yan! Inilibing kita ng buhay! Wala na to. Tumawag na tayo ng ambulansya. Mukhang hindi na to kaya ng doktor eh. Pare na lang tawagan mo. Hala ka, inaaway niya yung sarili niya. Kumusta kayo mga anak? Tulungan
Tulungan niyo ako! Hindi ko kailangan Tulungan niyo ba yung nanay namin? Ayoko! Hindi ko kayo kailangan ko kayo! Huwag niyo akong iwan niyo na ako! Iwan niyo ako! Ba't mo binuhusan na tubig? Baka kasi nag-o-overheat lang si nanay eh. Bakit basang-basa ako? Ay! Kayo! Puro kayo tambay! Puro kayo cellphone! Kung tinulungan niyo ako sa gawaing bahay, di kaswelo ko! Ay! Iba to? Dok, okay na po siya. O, di ba? Magaling na siya. Sabi ko sa inyo, nag-o-overheat lang yan eh. Ano na naman ba itong mga sabit-sabit na to? Nay, may merienda na ba? Oo, doon, tignan mo. Sa rep, sa kusina. Okay. Wala naman kaming rep. Si Nono? Nay, wala naman tayong rep eh. Walang rep. Di wala ring merienda. Sinabi mo na lang sana agad, wala tayong merienda. Pinapunta ba ako sa kusina? Napagod lang ako. Kasalanan ko pa. Sana naisip mo rin na wala tayong rep para hindi ka na pumunta sa kusina, hindi ka na napagod. Ay, oo nga no. Ako pala yung mali. Siya, pagtimpla mo muna ako ng kape. Ilang beses na kayo nagkape kanina. Pagkakape na naman kayo, kainit-init. Magtitimpla ka ng kape o iimpake ko mga gamit mo dito. Ito na. Tamo, susunod ka rin pala. Dami mo pang sinasabi. Grabe naman yung ginawa ng tubig yung kape. Nay, wala nang asukal. Mayroon dyan, sa garapon. Mata kasi ang ipang hanap, hindi ang bibig. Wala nga kasi. Ay naku, pag nakita ko yan dyan, makita mo. Saan na ba yun? Ay, oo nga. Wala na. Ubus na pala. Paano di mauubos eh? Kada kape nyo 2 kutsarang asukal yung nilalagay nyo. Pumunta ka muna kila Aling Pasing. Umutang muna tayo. Palista mo sa pangalan ko. Uutang na naman. Uutang tayo o ikaw babayad ko? Sige na, bilisan mo na. Kumuha ka na rin ng merienda natin para mamaya. Sure akong maririnig nyo pa rin ang boses ko kahit na malayo at mahangin dito sa kinatatayuan ko. Makinig kayo! Dahil kahit bumulong ako, maririnig nyo pa rin kapag sinabi kong Lark M2 microphone ang gamit ko ngayon. Huy, rinig nyo ba? Hindi ko alam kung naririnig nyo. Sabihin nyo sa akin. So, saktong-sakto. Madalas sa mga ginagawa kong content ay comedy skits. So, sa comedy skits, acting-acting ako doon, salita ng salita. Ngayon, titignan natin ang kaibahan ng uma-acting ako without the wireless microphone. At kapag uma-acting naman ako, nang suot ko yung wireless microphone. Bebeng! Duday! Hindi pa kayo nakalinis sa bahay? Bebeng! Duday! Hindi pa kayo nakalinis sa bahay? Ang ingay! At kahit na tumatakbo ako, hindi nyo maririnig ang kaluskus ng mga paa ko at kung ano mang ingin na pwede nyo marinig sa paligid ko. Hinihingal na ako. Eh, paano naman kapag walang microphone? Maririnig nyo. Hindi nyo na rin ako marinig. Ayoko na. Nasaan nga ba ngayon ang wireless microphone na ginagamit ko kanina? Ito siya, oh. Sing-laki lang siya ng piso, bes. Ito yung box niya. At ngayon, kakalkalin naman natin kung ano pa nga ba yung nakapaloob dito sa Holyland Lark M2. Gamit ko na yung isa, yung for iPhone. At ito naman for Android. At ito ang kanyang lalagyan. And also, ito na rin yung charging case niya. Ito, pwede mo siyang gamitin sa camera. At dalawa, ang kanyang wireless microphone. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sobrang lightweight lang at singlaki ng piso na microphone. Meron na rin tong kasamang magnet. Katulad nito, nakasuot lang siya sa akin. Ito, yan. Ito naman, pwede mo na siyang ilagay mismo dun sa clip. Yan. Ito naman yung necklace. Pwede mo rin ilagay dito yung microphone. Yan. At ang cute pa dito, meron silang sticker na pwede mong ilagay dito sa ating microphones. Ganyan siya ka-cute. Alam nyo, bagay na bagay rin to sa patay gutom na creator gaya ko na palaging nagmumukbang at palaging kumakain para sa content. Tignan nyo, dahil rinig na rinig ang pagmuya at ang mga crack-crack dito sa bibig. Kaya kung mahanap kayo ng astig, maangas at pangmalupitang wireless microphone, Lark M2 wireless microphone from Holyland, ang isa sa pinaka-the best na nagamit ko at marirecommend ko rin sa inyo. At dahil sobrang ganda mo,
I-rate kita ng 10 over 10! Ang daming bayarin! Hindi ko na alam kung anong uunahin kong bayaran. Hindi tinanggap yung promissory note ni Duday para sa tuition niya. Sumabay pa yung mga bayarin sa kuryente at tubig. Di bayaran mo na lahat para wala ka ng problema. Anong ibabayad ko? Ikaw? O yung mga anak ko? Hala! Nadamay ka! Alam mo, napaka-drama mo. Napaka-OA mo. Ay, na kung OA. Pero paano kapag hindi ko nabayaran yung tuition ni Duday? Hindi siya makakapag-aral. Paano kung hindi ko nabayaran yung kuryente? Hindi kami makakapanood ng TV. Wala naman tayong TV. Paano kapag hindi kami nakabayad ng tubig? Hindi na ako makakaligo. Naliligo ba si Nanay? Ayoko na. Teka, ba't ka nga pala nandito? Yun na nga. Isasabay sana kitang magsanla. Oo nga pala. Magsanla. Saan? Halika na sa Cebuana. Dito, walang drama. Ay, naku, sinasabi ko talaga sa'yo, mapagkakatiwalaan to at pwede tayong makakuha ng 30% higher appraisal rate. Ganun ba? Ay, salamat, salamat. Basta sangla, sa Cebuana Luwiliem, tiwala. Tara na. Maligo ka naman muna. Ay, buhay, di butterfly. Ay, buhay, di butterfly. Saan ka na naman kasi galing, Nay? Pumunta dito yung bumbay mo. Kanina ako yung sinisingil. Hindi naman ako yung may utang sa kanya eh. Kakarating ko lang naman, nasermonan mo na kaagad. Sino bang nanay sa ating dalawa? Ikaw o ako? Gusto mo yata, magpalit na lang tayo eh. Alam ko na kung saan ka galing. Siguro nakipagchismisan ka na naman kila Aring Torino. Alam mo na pala, itatanong mo pa. Sabi niya eh. Nay, pwede ba ako maglaro sa labas? Matulog muna. Huwag mo na nakikipaglaro sa Hindi labas. siya pwede mag-chismis, tapos ako bawal maglaro-laro. Matutulog na naman eh. Kakatulog lang natin kagabi, tapos mamayang gabi na naman, matutulog na naman tayo ulit. Ganun talaga, para mabilis kang lumaki. Hindi naman totoo yan eh. Basta matulog. Huwag na makulit. Paggising mo, doon, pwede ka na maglaro. Syempre, pag-gising ko, doon ba lang ako pwede maglaro? Hindi naman ako pwede maglaro ng tulog ako eh. Tama. Hindi siya matulog na. At mamaya, bibilhan pa kita ng merienda. Okay. Dati ka bang baboy? Kumusta mga chong? Tignan nga itong nabili kong mystery box. Alam nyo, kakagising ko lang pero excited na akong buksan to. At nagtataka ako kasi 100 pesos lang itong mystery box na to pero ganito siya kalaki. Pero hindi to pantao. Para siya sa mga pet, mga aso, mga pusa. Pero pusa yung binili ko. Kasi 100 pesos lang yun eh. Kaya anong gagawin? Bubuksan! Fido Hair Lucky Box S tapos Kitty. Kasi nga pang cat tong binili ko. Tapos yung price niya ito, 100 pesos. Titignan natin kung sulit yung 100 pesos natin sa laman nitong box. Iisa-isayin natin siya at i-rate natin yung laman nito. Uy, excited! Bubunot tayo ng isa. Tabi, pagkain ng pusa, tabi. Alam nyo, gusto kong tikman to. It's giving 8 over 10. It's giving 9 over 10 kasi ang cute niya, oh. Tulog siya. Pag nawawala yung pusa niyo tapos tutunog to, mahanap niyo agad. Pero si OA. Next. Isa pang collar. Kami nakuha tayong dalawang collar ng pusa and it's giving 9 over 10 talaga kasi ang cute nila eh. Diba? Pero nakakatawag ng swerte. Si OA. Supply sa pusa to. Oo. Alam nyo, kailangan to ng mga pusa at saka ng mga aso natin kasi kapag naglalagas ng balahibo, diba? Kapag ginanon kasi ito, sasabit yung balahibo nila dito. Tapos kapag pinindot to, ayun, tatanggal yung balahibo. Oh, isa ko sa'yo. Grabe, 10 over 10 to sa akin. Parang bawi ko na yung 100 pesos dito. Magkano ba to? Parang nasa 100 din to ah. Isa na lang. Ano to? Laruan ng pusa. Mukha siyang Pokeball. Hindi naglalaro siya mag-isa. Balik ka dito, Tingin ko sa lahat ng mga nakuha ko, ito yung pinakamahal. So, i-rate ko to ng 10 over 10. I-rate ko tong box na to ng 10 over 10 din. Grabe, sobrang sulit ng 100 pesos ko dito. Kaya sa mga hayop dyan, sa mga pet lover, try nyo rin umorder dito. Ilalagay ko yung link sa ibaba. Dito sa Yellow Basket to. Ito. Ante, nag-birthday pala yung anak mo ng isang araw, ne. Ay, auntie. Oh, naglechon lang kami. Spaghetti, saka fruit salad, cake. Hindi ko maalala yung iba.
Ang kaunti lang yung handa. Kaunti pa ba yun? Tsaka pala, Kwan, kalderetang bibi at tsaka tinolang manok. Ay, guys! Eh, huwag mo na kaming yabangan dyan sa handa ng anak mo eh. Kahit isa naman sa amin, wala kang inimbita. Hindi ko naman niyayabang yung mga handa sa birthday ng anak ko. Sinasabi ko lang. Eh, ba't parang galit ka naman, ante? Hindi ako galit! Ay, naku, may iba ng usapan. Baka magsapakan na kayong dalawa. Siya, graduation ng anak natin sa kinder, ha? Si Budong, si Bebeng, si... Anong pangalan ng anak mo? Pekto. Pekto ang pangalan. Nakalimutan mo na. Ninang ka nun, ah. Oo, tama. Wala pa akong napili susuotin ng anak ko. Pati panganda, wala. Ay, gastos na naman. Minsan lang naman yan. Mamamalingki ako mamaya, baka gusto mong sumabay. Eh, yung anak ko, binilan ko yan ng leader jacket at saka shade para maporma siya pag-aakit siya ng stage. Eh, hindi ka naman tinatanong! Ba't makakontra mo? Nagsasabi lang naman ako. Tsaka bumili rin pala ako ng sapatos at saka pantalon. Sa mall, hindi sa palengke. Wala kaming pakialam! Salita ka ng salita, hindi ka naman namin tinatanong! Kayabang-yabang pa. Inggit ka lang. At yung anak mo, wala pang susuotin sa graduation at wala pa rin panghanda. Malamang, bibili pa lang kami. Tsaka ano sinasabi mong inggit? Bakit? May honor ba yung anak mo? Ayos lang kung wala. Mahalaga may susuotin tsaka may panghanda kami. Ay, ba? Magtigil kayo. Magchichismisan tayo dito, hindi mag-aaway. Nay! Ay! Uwi ka na! Nandun yung Bombay mo, hinahanap ka! Sobrang kulit yung utang mo raw! Ayun, kaya may panghanda. Kaya may pambili ng susuotin ng anak kasi may nagpautang. Kagaling. Napakayabang nitong si Pasing. Galing lang naman pala sa utang niyang ibinibida niya. O ano pala, sasabay ka sa akin mamaya. Mamalengke. Ay, oo ba? Saktong-sakto. Bagong sahod ako ngayon. Ayan, tamang-tama. Pautangin mo muna ako. Bayaran ko sa katapusan. Uutang ka rin pala. Nay! Uwi na muna! Wala pa tayong ulam! Wala pa nakasaing! Tapos hindi pa nakalinis sa bahay! Puro kayo gala! Puro kayo chismis! Ikaw, waling rin! Umuwi ka muna sa bahay nyo! Nagsikain na ba kayo? Hindi pa po. Ayun na ba yung sinasabi ko eh! Inuuna nyo pa yung chismisan nyo kaysa sa pagkain! Asan na ba yung pamalo mo? Hindi kayo uuwi! Uwi! Kumusta mga chong? Feeling ko deserve kong kumain ng marami sa nakakapagod na araw. Si OA. Eto na nga, bago ako umuwi kanina, bumili muna ako ng mga pagkain na pwede kong kainin dito sa bahay kasi gutom na ako, hindi ako nag-almusal, hindi pa ako nagtatanghalian. Ito na nga yung mga binili ko. Palabok, lumpiang fresh, at leche ka. Bumili rin ako ng puto. Uy, kakarating ko lang dito sa bahay ni Lola at wala akong dinat ng tao. Gumala na naman ng Lola ko, opo. Ay, sana all. Tirhan na lang natin si Lola. Kung may matitira. Ala, si OA pinagdamot. O, eto na. Ano pang hinihintay natin? Titikman. Uy, shit! Unahin na natin tong palabok. Ayan yung itsura niya. So, buksan na natin siya kasi hahaluin pa to. Pisaan na natin siya ng kalamansi. At hahaluin na natin. OMG. Para na siyang gelatin. Diba? Ang saya! Nahalo ko na siya ng mabuti, kaya titikman na natin. Eto na ang Lola, guys. Kain na. Ang sarap nito. Lasa siyang lasang palabok. Huwag ka. Ang rate ko dito ay 10 over 10, syempre. Hala, nasa langit na. Okay, galing. Yan, kapatay. Yan lang nakakahawa ko. Subukan naman natin tong lumpiang sariwa. Ayan. Subukan natin. Oh my goodness! Sarap. Nilalagay ba ito lahat? Pili ko mas masarap siya kapag hindi siya dinurog. Yung ganyan lang siya, tapos kakainin mo with sauce. Ganun din yun eh. Lasang lumpiang sariwa. Sarap. Ang rate ko dun sa puto, 10 over 10. Mas masarap yung lumpiang sariwa ng lola ko. Pero masarap din to, so 10 over 10 din.
Lapit niya. Sauce. Tama. Sauce! At hindi na nga po ako makapaghintay, kaya titikman na rin natin tong leche flan. May siyang leche flan. Oh my God. Feeling ko masyado siyang malambot. Sobrang lambot niya, pero para sa akin, 9/10 lang siya. Pero masarap pa rin. Di ko lang bet yung texture. At dito na natatapos ang titikman series ko sa araw na to na parang ginawa ko naman ng paglabon sa mga pagkain. Opo. Hanggang sa muli! Tuloy ang buhay! Bye-bye! Taas! Bye-bye! Kumusta mga chong? Tara, kain tayo! Grabe ang init! Nakakapangit. Pero ito na nga, kahit na mainit, kakain pa rin tayo ng spicy. Grabe yung init. Alam mo yung kakaligo mo lang, tapos pinagpapawisan ka kaagad. O kaya kahit nasa banyo ka, nagbubuhos ka parang, ang pawis-pawis mo na. Oh. Sobrang OA. Nagbubuhos. Babay pa sa init ng panahon yung gutom ko. Kaya ito, nagluto ako ng pancit canton na spicy. Ang pangit mag-vlog. Eh, hindi lang to basta-basta pancit canton. Kasi itong pancit canton na niluto ko na spicy, nilagyan ko siya ng gatas. Grabe naman ang mga langaw. Nagdagdag na rin ako ng 2 itlog at saka chichirya kasi hindi pa ako kumakain. At syempre, meron tayo ditong kanin at saka saging. Hoy! Bakit hindi ka umalis? Hindi ka aalis? Gusto niya yung langaw na to, unahan pa ako sa pagkain. Go! Kain na na! Wala na yung langaw. Pwede tayo kumain. Go! Alam niyo kapag nagugutom ako, tapos ang cravings ko is pancit canton, ayaw ko yung ordinaryong pancit canton lang. Gusto ko nilalagyan siya ng gatas. Pero hindi yung gatas na powder yung gatas na condense. Ay, condense. Ebap! Ebap? Oh, ebap. Tama. Para special siya tingnan, tsaka special din yung lasa para sa akin. Tapos mas pinipili ko yung spicy na pancit canton. Pero dahil wala nga yung sweet and spicy, ano lang to, spicy lang. Wala, ang lasa nito. Ito, tikman na natin siya. Sarap talaga niya. Nasa siyang pancit canton na may gatas. Uy, si OA, sobrang sarap niya. Pwede siyang pampulutan, pwede siyang pang-ulam, pwede siya sa lahat. Alam niya kapag gutom at nag-crave ko talaga ng pancit canton. Dar! Lagyan mo ng ebap! Sobrang OA. Nalagyan na ng kanin niya saging. Kain. Subukan naman natin siyang lagyan ng kanin. Kasi masarap din siya inuulam talaga. Promise, itong merienda na to, the best. Pero mas masarap talaga siya kapag may kanin. 5 star. Grabe ang panahon. Kanina sobrang init. Tapos ngayon, medyo malulam. Hoy! Sobrang sarap pala kumain kapag wala nang masyadong iniisip sa school. Oo, tama. Kasi bakasyon na namin eh. Medyo bakasyon. Hindi ko alam, baka may bumulaga pang requirements sa tabi-tabi, ganyan. Huwag naman. Alam niyo, mas masarap siya kapag may kasamang egg. Umuulan na. Grabe. Umuulan naman ngayon. Kanina sobrang pawis kasi sobrang init. Ito na, sumabay na yung ulan. Kaya inuwi na natin itong bibleta na to. At ang rate ko dito ay 10/10. Kumusta mga chong? Maaga akong bumiyahe papuntang school dahil naimbitahan tayong mag-judge! At sa pagmamadali, hindi ko na nalinis tong sapatos ko. At bago pumasok sa school, hinintay ko muna si Mima. Kasama ko rin kasi siya mag-judge ngayong araw. At talaga naman pinagandaan ko tong araw na to. Tingnan nyo naman, naka-makeup pa ako para fresh. Ito na nga't dumating na yung helicopter na sinasakyan niya. At pagkababa niya, tinawag niya na ako sa kabilang kalsada. Dahil doon kami sasakay ng tricycle. Nakasakay na kami ng tricycle papuntang school. Tamang kwentuhan ng chismisan lang kami sa loob. At habang bumabiyahe, napahinto ng kaunti yung motor. Kinabahan kami ng kaunti kasi akala namin hindi naaandar. Pero umandar pa rin kasi malakas kami kay Lord. Hindi wala kaming kasabay na malalaking sasakyan ngayon. Kaya hindi gaano maalikabok. Ito na nga, nakarating na kami sa school. At kasama na rin namin yung isa pang magja-judge. Tamang-tama sila sa pagpili. Kasi mga judgeries talaga kami. Bago pumunta sa venue, practicein muna namin yung mga batang kakanta mamaya. Ang galing, di ba? Magpa-perform na sila mamaya, pero ngayon pa lang yung practice. Hindi naman mahirap magturo kasi magagaling naman silang kumanta. Pagkatapos namin silang turuan, pumunta na kami sa venue. At bago pumasok, tamang ganti
Pipilan lang muna sa labas. Kasama rin namin yung teacher namin mukhang estudyante. Ito na nga, pumasok na kami sa loob. Ito na nga, nagsimula na kami magkwentuhan at magchismisan ulit. Habang inaayos pa yung venue. Oo nga pala, ang i-judge namin ngayon ay dula ng Florante at Laura at Ibong Adarna. Ito na nga, nakaupo na ang mga judge sa araw na to. Pero tumayo rin kami para tumulong. Bukod sa mga grade 7 at 8, mukhang nai-stress na rin itong bestie ko dito. Uy, si OA. At bago magsimula, nagre-ritual muna kami dito ni Mima. Tapos start na ng pag-awit ng doxology, lupang hinirang at TSU hymn. Sunod naman ang roll call. Quezon Province! Baguio! Bulacan! Guys, gusto niyo ba makita yung Miss Universe natin? Ito po yung Miss Universe natin. Ano yung mga final requirements mo? Maikling kwento. Awitin bayan. Oh my God! Sa Miss Universe, alam kong kaya mo yan. Kasi yung final requirements nga natin nagawa mo, yung Miss Universe, kailangan mo ipanalo mo yung Miss Universe. Iba po. Ito na, nasa school na. Opo, college na po ako. Mukha lang di na grade 2. Umupo muna ako saglit para isipin kung ano yung mga uunahin ko. At dahil di gumagana yung utak ko, sinundo ko muna si Mima. Nandito kami sa gym ngayon at nanonood ng mga practice ng mga candidate. Yan yung mga manok namin, no? Katapos manood, pumunta muna kami sa bilihan ng damit. Nadumihan kasi yung damit ko. At para may isusuot din ako mamaya. Tapos eto na, busy na kami sa paglalakad ng mga requirements. Lakad dito, lakad doon. Grabe, nakakapagod tong araw na to. Binala ko nga tapusin muna itong mga requirements bago kumain. Kaya ito, hindi pa tayo nananangalian mga chong. Tamang tanaw-tanaw muna sa labas. Matapos lakarin ng mga requirements, bumalik kami sa gym. At pinuntahan ko itong mga friends ko. Tinawagan na rin namin yung iba para malaman kung nasan na sila. Hapon na pala. Hindi pa kami nagtatangalian. Kaya lumabas muna kami ni Mima para manangalian kahit maggagabi na. Ang init pa sa loob ng gym. Kaya nagpalamig muna kami dito. Pagkatapos kumain, bumalik na rin kami agad. Pero bago pumunta sa event, nagpalit muna ako ng damit. Yung damit na binili namin kanina. At yan sa wakas mag-uumpisa na. Tamang enjoy lang muna bago ma-stress sa mga activities na gagawin. Mr. and Miss Education nga pala ang ginaganap dito sa gym. At nandito kami para mag-cheer. Yan na yung mga manok namin, no? Ang hirap manood dito. Gusto ko na nga sakalin tong nasa harap ko, eh. Kaso si Mima pala yun. Hindi na namin napatapos ang event. Gabi na kasi talaga. At gutom pa rin kami. Ang init din sa loob. Kaya tara, uwi na tayo. May traffic enforcer pa dito kahit walang traffic, oh. O siya, tara, alis na. Pero bago kami tuluyang umuwi, kakain kami. Gutom na gutom pa kasi itong mga taong to, mga chong. Kaya ito, kakain kami sa Jubilee. Pagkatapos namin kumain sa Jollibee, uuwi na kami, mga chong. Nag-feeling action star pa ako dito, oh. Ay, si OA. Tara, uwi na tayo nang makapagpahinga na. Unang bumaba ang Fred natin galing ibang planeta. Bye-bye po. At ako naman yung pangalawang bumaba. Thank you po sa pagdating. Naglakad na rin ako dito sa malapit. At hinintay ang aking sundo. Ito na si Kuya Empoy. Makakauwi na rin sa wakas. O siya, dyan na kayo. Tuloy ang buhay. Bye-bye. Sheesh! Kumusta mga chong? Tara magumagahan. Kailangan magmadaling kumain. Pupunta kasi ako ng school ngayon. At hindi tayo pwedeng mali. Kaya kailangan bilisan kumain at gumaya. After nito naligo na. At nagbihis na rin. Nagpaalam muna ako kay Lola kasi gagabihin ako ng uwi. At okay lang daw kasi lagi naman akong ginagabi. Nagre-recycle na naman siya ng ulam para sa tangalian. Bago umalis kumuha muna ako ng barya. Tapos iginaya ko na rin itong mga gamit ko. Kinuha ko na ang bag para makaalis na rin. Labas na tayo. At maghanap ng masasakyan. Tinawag ko nga itong pamangkin ko. Hirap na hirap ang kunin ng motor, no? Mas malaki pa kasi sa kanya yung motor. Pumunta muna kami kay Layna. Kasi may kukunin kami mahalaga. Nakasalubong namin si Kuya Marco. At kinumusta ko na rin tong aso ko. Namamaga kasi ang mukha. Kung san-san kasi nagsususuot eh. Katapos kinayna, lumarga na kami. Magpapatid ako ngayon sa kanto para makasakay ng motor. Eto't nakasakay na nga ako mga chong. Nakakatamad pa magbiyahe. Pero kailangan natin pumunta ng school. Tiis-tiis lang para sa kinabukasan. Si OA. Jeep naman ang next kong sasakyan. At kadating pa lang dito sa kanto, mayroon na agad jeep. Hindi na kami maghihintay. Yes, hindi na rin malilate. Init-init na naman ng panahon mga chong. Pero tutuloy tayo sa biyahe. Tara na, let's go! Grabe, nakakaantok. Napuyat kasi ako kagabi. Kaya eto, medyo nahihilo pa ako sa biyahe. Hindi ko napansin. Grabe naman pala ang lapit ng camera. Lu, malapit na kami bumaba. At eto na, nakababa na nga. Agad naman may tricycle na nakasalubong dito. Kaya sumakay na rin ako agad. Para mabilis na lang makapunta sa school. Ang mahal talaga mag-aral. Pamasahe pa lang, ubus baon na. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, humihinga pa. Ang bilis, parang dumaan lang yung long weekend. Ang dami pang mga activities na hindi tapos. Bahala na si Batman. Eto na, nakarating na ako. Konting lakad na lang. Eto na, nasa school na. Kumusta mga chong? Welcome back! Sobrang busy ng buhay, opo. Sobrang daming activities. Pero syempre, kailangan pa rin nating mag-vlog kasi wala na tayong pambiling bigas. For today's video, isa na namang episode ng Titikman! Hindi ko alam paano basahin, opo. Ito po kasi mga pagkain nito is from Japan.
Kamsahamnida. Hala, Japan ba yun? Pasalubong lang siya sa amin nung pinsan namin galing Japan. O, di ba? Sana all! Oo, ay, kailan ako makakapunta ng Japan? Nakapunta naman na ako. Kaso nagising rin ako agad eh. Pero syempre, kahit hindi natin alam kung paano basahin itong mga to, alam naman natin siya paano kainin. So itong isa, feeling ko parang cup noodles ang atake niya. Lalagyan siya ng tubig mainit para makain, ganon. So ito na, tapos natin siya lagyan ng tubig mainit at hihintayin na lang natin siya. Siguro after 365 days, pwede na siya. Ay, si OA! Habang hinihintay naman natin to, buksan muna natin tong isang pasalubong sa atin. Tignan natin yung laman. Ay, OA. One eternity later. Ito yung laman niya. Ayan, tignan niyo yung itsura niya. Mukha siyang espasol na maganda lang yung hugis. So, habang hinihintay nga natin to, tikman na natin to. Amoy siyang yung isang pelot, yung ginaganon. Masarap siya. Hindi ko ma-explain yung lasa, basta masarap. Para sa akin, sobrang sarap niya. Kaya marirate ko siya ng 10 over 10. Naku, boses! Feeling ko yung mga ganitong texture ng pagkain, magugustuhan to ng mga matatanda. Kaya papatikim natin kay Lola. Saka, hindi naman maalat, hindi naman tama lang. Gusto ko ang lasa. Mauubo. Lasa siyang espasol. Oo, sarap. Nakanap. So ayun, approve siya kay Lola, pero yung mga luto ko hindi approve sa kanya, opo. Siguro okay na rin to, no? Tara, tikman na natin! Oh, ito siya, oh. Lasa siyang hipon. Malalasahan mo talaga yung dagat. So yan, para sa akin 10 over 10 din to. Kasi masarap talaga siya. Paalala ko lang, sobrang init ng panahon ngayon, kaya kung ayaw niyong mategi, lagi kayong uminom ng tubig, tsaka magpahinga. Opo, wag puro gala naman. Kumusta mga chong? Mabiyahe na naman tayo ngayon para sa isa na namang rehearsal. Bakit kasi hindi pa na-invento ang pagtiteleport? Eh di sana, mabilis na lang akong makapunta. Muntik pang inabot ng 3 buwan yung paghihintay ko sa gym. Why, si OA? Hindi pa man nag-uumpisa yung practice, parang pagod na yung mukha ko. Sobrang saya ko kasi nakatawid ako mag-isa. Pero medyo naligaw lang ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa Santo Cristo Church kami magpa-practice ngayon. Kaya nung may nakita kong cross, siguro yun yung simbahan. Kaya dali-dali na akong pumunta habang nakasalubong ko itong mga pusa na to. Nagpabili nga pala ako ng burger sa bestie ko. Kasi panigurado, gutom na naman ako pagdating. Hindi ko na nga sana babayaran. Kaso nakonsensya ako kasi nasa simbahan kami. Malapit-lapit lang naman yung nilakad ko pero medyo nauuhaw ako doon. Kaya uminom muna ako bago kumain. Malaki naman yung burger kaya paniguradong mabubusog ako. Medyo nahiya nga akong kumain sa loob kaya lumabas na lang rin ako. At doon ko na inubos yung pagkain ko. At dito, nag-start na nga yung rehearsal namin. Mag-vocalization muna kami bago kumanta ng bongga. Ang bilis ng panahon, no? Mag-4 na buwan na pala ako nasa koral. At sa tingin ko, nag-improve naman ako sa pagkanta. Kaya worth it ang pagod. Kahit na naghihintay na lang ako ng bus tuwing rehearsal. Bahala na siguro kung hanggang saan ako aabot. Tapos na nga rehearsal namin dito kaya after mag-pray, nagayos na kami ng upuan. At nagpaalam na kami sa isa't isa. Uwian na! Kasama ko nga ang 2 nonchalant kong besties. Maglalakad kaming 3 papuntang metro. Mainam naman na may kasama akong maglakad ngayong pauwi. At sure naman ako na hindi na ako maliligaw kasi diretso lang naman yung daan. Mahina kasi ako sa mga direction. Pero eto, may palatandaan naman na nasa metro na kami. Malapit ito sa McDo. Kaya walang kaligaw. Nagmotor na yung 2 kong kasama. At ako naman, sinusubukan na naman yung bago kong skill. Ang tumawid mag-isa sa kalsada. Nakakatakot kasi tsaka nakakayang magharang ng mga sasakyang dumadaan. Kaya buti na lang walang masyadong sasakyan na dumadaan ngayon. Maglalakad pa pala ako hanggang dun sa burgeran. At dito ako maghihintay ng sasakyan. Kumusta mga chong? Samahan niyo ulit ako sa isang nakakapagod at magastos na araw. Simulan natin yan sa pagpapainit ng kaping lumamig. Nagtimpla na kasi ang lola kahit tulog pa ako. Kaya pinainit ko na lang at isasabay sa pagkain. Mag-unboxing tayo ng shinaron na food. At ito na nga ang laman niya. Sobrang sarap, di ba? At yan ang almusal natin ngayong umaga. Pupunta na naman tayo sa school ngayong araw. Kasi may ipapasa tayong mga papel. Kaya eto, makikiligo na naman tayo sa kapitbahay. Sa mga nagtatanong kung nagsasabon po ba ako? Abo syempre, nagtututbrush din ako kapag aalis. Kapag aalis lang. Uy, si OA. Kailangan na natin magbihis kaya sinuot ko na yung pantalon. At magti-t-shirt na rin ako ngayong araw kasi sobrang init. Nagsuot na ako ng medyas para masuot ko na yung sapatos ko. At eto na ngayon ang outfit natin for today's video. Nasa kusina ang lola ngayon at nagtatanggal siya ng anay. Habang ako naman nag-aasikaso na ng mga gamit na dadalhin ko. Syempre, hindi natin pwede makalimutan ng tubig. Kaya pupunuin natin yung tumbler bago umalis. Sinek ko muna sa salamin kung mukha na ba akong tao. Okay na to, kaya pwede na tayong umalis.
Kiss muna kay Lola. Oo nga pala, muntik ko na makalimutan. Magpiprint muna ako bago umalis. May medical kasi kami sa school ngayong araw. At magpapasa rin kami ng papel. Kaya pinrint ko na yung mga kailangan kong dalhin. Pagkatapos natin magprint, syempre babiyahin na tayo. Magsisingle ako pa kanto. Tapos sasakay tayo ng jeep pa metro. Tamang tanaw-tanaw lang sa labas. Napakaaga pa lang pero sobrang init na. After sumakay ng jeep, mag-tricycle na tayo kasi late na rin ako. At nakarating na nga ako sa school. Syempre, dumiretso na ako sa clinic para sa medical. Tamang upo lang habang naghihintay. Hello kay ate ko. Happy birthday sa'yo. Uy, si OA. Tapos na tayo magpa-medical kaya tara, alis na tayo. Kalkalin naman natin sa bag yung mga ipapasa nating mga papel. Kaso may nakalimutan na naman akong isulat. Katapos ko magbasa, umalis na rin ako. Pero hindi pa tayo uuwi sa bahay. Kasi kailangan pa natin pumunta sa dental clinic. 2 months na kasi ako hindi nagpapa-adjust. At ngayon lang nagka-oras para makapagpa-adjust ako. Sobrang busy ba naman kasi ng tao na to? Uy, si OA. Akyat na tayo. Alam nyo bang nagdikit-dikit na yung ngipin ko? Nung una ko kasing punta dito, naka-social distancing pa sila. Ngayon, close na sila sa isa't isa. Pero kailangan pa rin natin magpa-adjust para mas sumayos pa. Pagkatapos nito, alis na rin tayo agad. Sobrang nagugutom na ang tao na to. Kaya balik muna tayo sa school. Nag-jeep na ako papunta sa school, pwede naman pala. At mas mura pa. Oo nga pala, pang-4 na araw na ng intrams ngayon. At papasok kami sa gym ngayon para panoorin yung senior namin sa koral. Go, Kuya John! Todo support ng mga koral kay Kuya John. Kaya nakicheer muna kami. Tapos bumalik muna kami sa backstage kasi sobrang init na. Nagpahinga muna tayo kahit sobrang gutom na. Tapos alis na tayo uli. Para makakain na. Magsasamji nga pala kami ngayong araw kahit hindi pa namin deserve. Kasama ko si Mima ngayon. Bago pa lang mag-intrams, nag-crave na kami sa Samji. Pero ngayon natuloy na kaming kumain. Pagkatapos namin kumain, nagayos-ayos muna kami. Tapos umalis na rin kasi manunood kami ng volleyball. Sobrang daming tao. Hindi ko alam kung volleyball ba itong pinapanood namin o Pamaypay Festival. Sobrang init, parang babahan ng pawis. O baka naman laway yung babahan. Si OA. Tamang cheer na naman kami dito. Sige pa. Si OA. Yung tuloy natalo kami. Pero okay lang kasi sobrang gagaling naman nila. At nag-enjoy ang lahat sa panonood. O siya, hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye! Ay, si OA. Nay, pwede ba akong maglaro sa labas? Hindi. Matanghaling tapat. O, tignan nyo, kainit-init, oh. Eh, kung manuno kayo dyan. Nanuno? Ano yun, Nay? Mabati kayo ng engkanto, laman lupa, mga duwende, ganon. Ah, ganun? Eh, dito sa bahay, pwede rin naman tayong manuno eh. Dito sa bahay. Eh, paano mo naman nasabi? Eh, kasi may engkanto rin dito. Saan? Tingin ka sa salamin. Doon ka! Natulog! Daya nyo naman. Kayo nga, nagtutong it's kayo tangaling tapat. Bawal maglaro! Deserve. No, dapat kasi hindi ka na nagpapaalam para makalabas ka. Nay! Si ate, tatakas. Lalabas daw siya ng bahay. Subukan nyo! Sige! At malintikan kayo sa akin. Ayun, deserve. Wisit ka talaga. Kakatakot na sana ako eh. Uy, si Kuya! Bebeng. Oh, teka, parang ang lulungkot niya yata. Hindi kami pinayagan lumabas ni nanay. Makikilaro lang kami eh. Ayaw kami payagan. Si Bebing kasi pakilamero. Nakalabas na sana ako Ay, eh. nako, ganun talaga. At saka mainit sa labas. Huwag muna kayo nagpupunta kung saan-saan, ha? Eh, buti ba naman ikaw? Di naman, oh. Eto, may gift ako sa inyo. Oh. Cellphone! Oh, ito sa'yo, iPhone. Thank you, Kuya! May pan-tiktok na ako. Oh, pwede na yan, ha? Thank you, Kuya! Oh, Nay. Ano na naman galing yung pinambili mo dyan? Ang mamahal niyan. Sa pagla-live ko, syempre. Sumahod ako ngayon. Medyo malaki-laki. Ah, yun. Paano na ulit yun? Si nanay, oh. Ulit-ulit na lang. I-click mo yung link na nasa bio ko, tapos i-download mo yung app. Ganito, i-click mo yung link, tapos i-click mo yung 3 dots, tapos open in browser, tapos i-download mo na yung app. Oh, tapos? O, tapos pwede ka na mag-create ng account. Pwede mong i-connect sa Facebook, mobile number, o kaya sa iyong Gmail account. Eh di kapag ginawa ko yun, sasahod na ako. Ngik! Siyempre, magla-live ka. Kahit 1 hour lang everyday, pwede na yun. Pero dapat masipag kang mag-live. Oo, sige, magla-live na rin ako. Para naman makabawas-bawas sa mga utang. Teka, may utang na naman kayo. Eh, di ba kakabahid lang natin ang utang nyo? Ano ba naman si nanay? Eh, sa akin, Nak. Wala ka bang pa-cellphone dyan? Eh, ito na lang yung natira sa sahod ko na eh. O, ito na lang sa inyo. Ayaw ko nito! Gusto ko ng cellphone!
Kumusta mga chong? Mainit na naman ng panahon. Kaya tara na, samahan niyo ako maghalo-halo. Bago ako pumasok sa school, naisipan ko munang bumili nito. Para naman kahit papano lumamig-lamig yung ulo natin. Dalawa nga pala yung binili ko para sa lola ko yung isa. Umuwi na ako sa bahay para dalhin to mga halo-halo. Tapos sabi ng lola, dagdagan ko daw ng gatas. Kasi gusto niya magtae kami. Uy, Sioy! Binutasan ko na nga tong gatas. At nilagay ko na sa mga halo-halo. At sabi ng lola, ibuhos ko na raw lahat para di na mapanis. Yung halo-halo ko naman nilagay ko sa tumbler. Para hindi malusaw kaagad. Handa na, kaya anong gagawin? Titikman! Isabay na natin to sa pagkain para di tayo malate. Ngayong araw din kasi ang last day ng exam namin. Medyo kalbado lang tayo for today's video. Kasi isang subject na lang i-exam namin ngayong araw. Kaya katapos kumain, nagbihis na ako agad. Hindi ko muna isasama yung biyahe ko for today's video. Kasi pwede naman palang tumalon para makapunta sa school. Uy, sure! At imbis na mag-review para sa natitirang exam, makinig na lang tayo sa mga chismis ng mga classmate natin. Ito nga, tapos na yung exam namin. Sobrang saya sa pakiramdam para kami nabunutan ng tinik. Uy, sure! Naawa na ako sa kalagayan ng lapis ko ngayong araw. Kasi ito lang yung ginamit ko mula nag-umpisa yung exam namin. Tuwang-tuwa nga tayo ngayon. Kasi di na tayo magre-review. Pasayo-sayo pa ako dito, pero sa totoo lang, marami pa kaming midterm requirements. Pero okay lang, mahalaga tapos na yung exam. Kaya tuloy lang tayo sa sayaw kahit nagmumukha na tayong tanga. Sa sobrang saya, mukhang mamumukpok pa ng upuan tong friend natin. Picturean time na. Kaya nagsisiksikan na naman kami dito sa camera. Kasama namin yung proctor namin ngayong araw sa picture. Tada! 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 Kasama ko ngayon yung mga classmate kong matatalino. Kaya mahiya tayong konti. At bago umalis, magpatay muna tayo ng mga ilaw. After natin maisarado yung pinto, hahabol tayo sa picture ng iba natin mga classmates. Imbis na tumingin nga sila sa picture, mas tumingin pa sila sa video. Uuwi na sana ako sa bahay. Kaso nag-aaya silang mag-subject. Ayoko sanang pumayag kasi nagtitipid ako. Kaso isipin na lang natin, minsan lang naman to. Tsaka kulang na lang, bugbugin nila ako eh. Kaya pumayag na lang tayo para ligtas ang ating buhay. Uy, si OA. Aalis na kami. Kaya paalam muna sa aming school. Baka magkulang yung pamasahing dala ko ngayong araw. Kaya mangungutang tayo ng pang-subject. Sabay-sabay na rin kami sumakay sa shuttle. Para happy-happy lang. At syempre, para pwedeng mag-ingay. Nandito na kami sa samjihan. Ayoko sanang bumaba kaso baka kalad ka rin ako. Pero labag pa rin sa loob ang gastos. Gagastos na naman tayo. Imbis na... Wala. Ganun talaga ang life. Deserve naman daw kasi namin. Kaya sige, tara, kumain tayo ng marami. Eto na, punong-puno na ng pagkain yung lamesa. Andito nga rin pala yung iba namin mga friends. At yung iba naman, sa iba nagsamji kasi puno na. Magluto na tayo ng karne. Para makalamon na. Kawawa na naman yung mga pantalon niya yung araw. Kailangan nating sulitin ng pagkain kasi unlimited naman. Syempre, magpipicturan kami ulit bago lumaki yung tiyan. Magiging kambing na naman tayo for today's video. Tamang kain gamit ang chopstick kahit di naman marunong talaga mag-chopstick. Mukhang nakarami na tong friendly kong isa. Grabe, nakikiluto pa siya dito sa table namin. Kumanta ng happy birthday kahit wala namang may birthday. Pag nagsasamji talaga parang nakakagawa ko ng ibang mga dish. Uy, si OA. At napataob na nga namin yung iba namin mga friendly kasi pauwi na sila. Samantalang dito sa amin, kabado na. Kasi marami pang tira. Uy, si OA. Tapos na kami. Kaya naman magayos na tayo. Kailangan punasin yung mga mamantika nating mga mukha. Kailangan ko magayos kasi a-attend pa ako ng rehearsal mamaya. Alis na kami. Nagsiuwian na nga ang iba namin mga friendly. Si Nobita at si Draymond na lang ang natira. Lakad-lakad para matagdag. At bago mag-umpisa yung rehearsal namin sa koral, magpapaprint muna kami. Eto na, nandito na ako sa rehearsal. At may nakakandog sa akin na sobrang cute na pusa. Gabi na nga, kaya medyo sumasakit yung mga mata natin. Tapos na yung rehearsal namin. Kaya after mag-pray, mag-aayos na tayo ng mga upuan. Uwian na. Bumaba na kami kasama ng aking napakagandang bestie. Siyempre, tuwang-tuwa tayo kasi makakapagpahinga na. Lakad na ulit, tapos bumiyahe na tayo. Grabe, nakakapagod tong araw, pero masaya. Sakay na tayo ng motor. At habang nasa motor, kumakanta pa rin ako. Pero medyo inaantok na rin. Okay lang, kapit lang tayo kasi makakauwi na at makakapagpahinga. O siya, sige, hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye! Kumusta mga chong? Pangatlong araw na ng exam namin ngayon. Sa kainitan ng panahon, magdala tayo ng payong. Naglalakad ako ngayon papunta Kinayna para kunin yung single na motor. Pero kadating doon, wala yung single na motor. Kaya maghahanap na lang tayo ng motor na masasakyan. Parang naligo tuloy ako ng 2 beses ngayong araw. Naligo ng tubig, tapos naligo ng pawis. Sobrang init talaga ngayon, kaya kailangan natin uminom ng tubig. At tuwing papasok ng school, hindi pwedeng hindi ko dala tong tumbler ko. Kasi kailangan ko talaga to at kailangan din ng mga classmate ko mas malakas pang uminom sa akin. Ibag ko na, baka makalimutan ko pa. O tara na, alis na tayo. Sakay ng tricycle. Mag-exam na naman ako ngayong araw. Nadasal lang at lakas ng loob ang dala-dala ko. Ayan, kunwari, nagre-review tayo sa tricycle kahit wala namang pumapasok sa utak ko. Nakababa na ako ng tricycle at naghihintay na kami ng jeep.
Samji. May kachismisan tayo ngayon habang naghihintay. Siyempre, tamang rants lang tayo sa buhay. Para naman mailabas yung sama ng loob sa maraming midterm requirements. Nakaupo ako ngayon sa harapan katabi ng driver. Gusto ko sana magpakit sa side mirror kaso nakakahiya. Nakababa na ako at nakasakay na ng motor. Kitang-kita ko na ang likuran ng building namin. Ito naman ang itsura niya sa harapan. Tapos sa 5th floor yung room namin ngayon. Hindi ka pa man nag-exam, pagod na pagod ka na. Nakalimutan ko may meeting nga pala kami ngayon. Kaya siguro ako sinakal ni Tanggol kasi late ako. Lumipat naman ako dito ngayon para makipag-chismisan. At imbis na mag-review para sa exam, kumakain na lang kami ng mangga. Sobrang yummy, kahit amoy bagoong na yung buong classroom. Mag-alcohol naman tayo ngayon para hindi mangamoy alamang yung test paper. Sobrang ganda ng view dito sa 5th floor kasi sobrang hirap akyatin. Siyempre, di mawawala yung classmate mong feeling nagre-review. At yung classmate mong makikinom sa tumbler kaya sinabihan ng may gamot yung tubig. Bago kami mag-exam, siyempre maniningil muna kami ng bayan sa test paper. At dahil isa tayo sa naatasan, pwede tayo mangupit pang Samji. Uy, bawal. Litong-lito na nga ako sa mga nagbabayan. Siguro kaya ako pinagsigil ng teacher namin kasi akala niya mati-matisyan ako. Uy, ano ka ba? Tatlo. Oh, magaling ako sa math. Ilan yan? 10 bayad, di ba? 35. Bahala na pag may nagkulang sa bayan. Mayaman naman yung mga teacher namin. Nag-video na ako bago mag-exam. Kasi bawal na mag-cellphone mamaya. Tapos na yung dalawa naming exam. At sigurado akong kanya-kanya plano na sila kung saan sila kakain. Ako naman, medyo tulala kasi iniisip ko kung tama ba yung mga pinagsasagot ko sa exam. Minekos-mekos natin to mga chong. Uwian na! Ang susunod na programa. Kasama namin ngayon ang napakaganda naming proctor. Kasama ko rin yung mga kaibigan ko sa 3rd year. At magkakasama rin kami kumain ngayon. Tamang tuhog-tuhog lang, tapos buko. At syempre, hindi mawawala ang tsikahan bago umuwi. Nakisakay naman tayo ngayon sa single para makatipid. Sobra yung hangin, muntik na akong tangayin. At sobrang ganda rin ng tanawin habang nakasakay. Nagpababa nga rin pala ako dito sa kanto. Salamat po sa paggatid. Nandito rin kasi ang friend ko dala ang kanyang sidecar. Kaya dito na ako ngayon sasakay. Para sabay na kaming umuwi at sabay rin magmerienda. Malapit na kami sa barangay. Ang palatandaan dyan ay itong daan na sobrang tagal ng sira. Bakit nakagraduate nakapagtrabaho at lahat-lahat, di pa rin siya gawa? Hoy, si OM! Bago umuwi sa bahay, bibili muna kami ng manok. Para naman makapagmerienda pa ulit. Sobrang sarap kasi ng manok dito, nakakatanggal ng pagod. Ito na, nakauwi na kami. Excited na akong magkape. O siya, hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye! Kumusta mga chong? Dito, papasok na naman tayo sa school. May quiz kami ngayong first period. At ngayon pa lang ako gumagawa ng reviewer. Angas, diba? Bago bumiyahe, suot muna yung ID. Baka kasi makalimutan ko na naman. Tapos mag-drive na tayo. Medyo late ako nakaalis ngayon. Pero okay lang, hindi pa naman ako malilate. Pinarada ko na yung motor sa kanto. Naglakad na rin para makapara ng jeep. Tumawid na tayo sa kalsada. Siyempre, dumaan tayo sa pedestrian lane. Para may bayad kapag nasagasaan. Uy, si OA. Nandito na tayo sa waiting area. At inilabas ko na yung reviewer ko para makapag-review. Uy, kala mo masipag. Tapos nilabas ko na rin yung pambayad ko sa jeep. Para di na mangangalkal mamaya. Nasa jeep na ako. Hindi muna tayo pwedeng matulog ngayon. Tamang basa-basa lang habang nakasakay. Katapos natin bumiyahe kasama ng jeep, sasakay naman tayo ng motor. Ito na yung last na sasakyan papunta sa school. Habang nasa motor, syempre review din. Magbibilang pa tayo dyan, oh. Kahit di naman mat yung lesson. Uy, Joey. Malapit na sa school. Kaya sobrang alog na rin. Pati utak ko na alog-alog na rin. Uy, baka ma-zero mamaya. Nasa school na tayo. Kaya eto, nararamdaman ko na naman ng stress. Tara, pasok tayo. Syempre, tulad ng araw-araw nating ginagawa kapag nasa school, aakyat tayo ng hagdan. Sa 3rd floor daw kami ngayon. Kaya eto, papunta na. Papasok na kami sa room. Syempre, bago ang formal na klase, magre-reklamo muna sa maraming gawain. Pinaparusahan na tayo. Habang yung mga klase ko nagtitiktok lang. Mag-review kayo. Ay, sabi nila may plano daw sila para hindi matuloy yung quiz. Ayun na nga, binuhos nila yung oras sa reporting. Kaya sa kabutihang palad, hindi natuloy ang quiz namin ngayon. At syempre, masyado mabait yung teacher namin. Tsaka ako na siya papakita. Hindi ko kasi napagpaalam na isasama ko siya sa video. Isa lang ang klase ngayong araw. Kaya mag-uuwian na. Bago sumakay sa shuttle, mag-picture-picture muna. At eto, nakasakay na nga kami. At tayo magkakaklase. Natuloy din yung swimming natin. Naging ngayon mga OA at nagkantahan din. Sinulat mo. Matatitibok. Kaya masaya ang biyahe hanggang sa pagbaba. Siyempre, pre-press pa kaming walang kain ng umagahan. Kaya naman magkakainan na ang lahat. Magkakainan? Este, pwede na palang kumain. Binigyan ako ng okoy ng pinsan ko. Kaya kumakain muna ako habang hinihintay sila. Sabi kasi nila magsasamji daw kami. Uy, kahit hindi pa dessert. Tapos pumunta na nga kami dito sa murang samjihan pero masarap. At syempre, sulit na sulit. Maglalaro na naman kami ng luto-lutoan. At dito na kami makakabawi-bawi sa pagkain. At nung nabusog na, diretso na kami sa pag-uwi. Sakay ulit ng motor. At nakakaramdam na nga ako ng antok. Sakay ulit ng jeep. Tutulog naman tayo kahit konti lang. Karating sa kanto, kunin ang motor para makalis na. At dahil sobrang mainit ang panahon,
Magja-jacket muna tayo bago lumarga. Uwian na. At ngayon, nandito na ako ulit sa barangay namin. Malapit na ang piyesta dito kaya may mga banderitas. Ang saya sa feeling kapag nakauwi ka galing school tapos may araw pa. Kaso sobrang pagod talaga sa biyahe. Ito naman tayo kapag nakauwi na. Siyempre, hindi uso sa atin ang pahinga. Habang nagmimerienda tayo, gumagawa rin tayo ng mga requirements sa school. Maglalaro na naman tayo ng sipag-sipagan. Hay, buhay! At ngayong gabi naman, naimbitahan kaming kumanta sa simbahan. Magkikipag-anniversary kami ngayon. Kasama natin ang ating mga brothers and sisters. Biyahe ulit. Sabi ko naman kasi sa inyo, di uso yung pahinga. Nandito kami ngayon sa Buenavista, Tarlac City. At anniversary ng simbahang espiritista dito. Maraming salamat po sa pag-imbita. Andito rin palang napakaganda naming president. Thank you po ulit. At meron din tayo dito mga kachong. Kaso ang tawag sa akin, titikman. Uy, si OA. Marami tayong mga kakosa dito. Gabing-gabi na sinundan pa ako. Hello sa mga cute nating batang supporters na nandyan. Thank you sa pagpapapicture. Naku, gabing-gabi na nasa labas pa sila. At ito na nga, uwi na kami. Babay sa inyong lahat. Sakay na ulit tayo sa sasakyan. Tapos biyahe na ulit pa uwi. Grabe, sobrang inaantok na ako dito. Gusto ko na nga matulog sa sasakyan. Pero tamang taste lang kasi malapit na. Karating sa barangay, maglalakad naman kami ngayon papunta sa aming simbahan. Kasi doon namin iniwan yung mga motor. At ito na, makakauwi na kami. Uwi na ako sa bahay ni Lola. Isang minuto na lang bago mag-alas 11. Sobrang antok ko na pero marami pa akong gagawin. Tuloy-tuloy pa rin ang stress natin. Hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye. Meron akong nakitang parcel kahapon, tapos tinago ko yun dito. At sabi ng Lola, matagal na daw itong na-deliver. Pero hindi ko pa alam yung laman. Kaya anong gagawin? Uy, si OA. Bubuksan! Saktong-sakto, matagal tayong walang vlog, matagal tayong hindi nakagawa ng videos. Kasi alam niyo naman, tong tao na to, busy-busy yan sa school. So ayan no, bubuksan natin tong parcel na to para malaman natin kung ano yung laman niya. Sana pera na lang, para may pamasahe sa jeep. Ay! Okay, eto na! Super Crunch! Si OA talaga nabudol na naman. Opo. Oh, eto yung laman niya. Mga alog. O, pagkain pala to! Anong gagawin? Titikman! Sheesh! OA yung pagka-chocolate, bagay na bagay sa pagka-OA ng taong na to. Saktong-sakto, yung minsan kasi nawawalan din ako ng energy at kailangan ko ng chocolate. At feeling ko, ito kailangan ko talaga siya kasi ang dami niyang chocolate. Oo. Hello, baka hindi sa akin to, tapos binuksan ko na. Ang sarap niya, promise. Must try. Must try! At ang rate natin dito ay, siyempre, super crunch, super delicious, 10 over 10! Si OA! Go! So, nabudol ako nito, di ba? Ako naman magbubudol sa inyo. Ilalagay ko yan sa yellow basket. Go! Mekus, mekus! Mekus, mekus! Masarap! Oh, di pa man ako nakakapag-intro, pinagluluto nyo na ako. Eto na. Kumusta mga chong? Tara, magluluto tayo ng ulam. Go! Paano ba luluto to? Bayawag ko ba? Ay, ito mga chong, meron tayo ditong manok, meron tayong mga tinadtad na sibuyas, bawang, tinadtad na luya, at tinadtad na... Ano na? So ayan, dito kami magluluto ngayon sa aming dirty kitchen. Oh, dirty kitchen kasi tawag dyan, kasi dirty tong kitchen natin. Eto na nga, magluluto na. Oh, isasalang na natin tong ano. Oh. Huwag mong pinabagsak. Tapos bubuksan natin tong gasol. Ay, si OA. Hindi na natin tong apoy. Oh my. Kunin natin tong sandok. Tagpo na ng kinakayan. Para may lasa. Kailangan nating magtipid sa panahon ngayon. Wala na tayong pera. Umpisa na ang pagkisa. So, unahin natin tong bawang. Medyo nadudulok na tong bawang, kaya isusunod na natin tong sibuyas. Tignan nyo naman, oh, bawang tsaka sibuyas palang ulam na. Isusunod na natin tong luya. Mekos-mekos natin to mga chang. Tapos ilagay na natin tong manok na natira kahapon. Imekos-mekos! Ay, si OA. Dahil pabibo tayo, tapos hindi natin alam kung ano bang luto tong ginagawa natin, lalagyan natin ng gatas. So creamy! Creamy-licious! Dahil feeling healthy tayo, lalagyan natin ng repolyo. Si OA, go! Mekus, mekus!
Mekos, mekos! At para lumambot ng kaunti itong repolyo, lalagyan natin ng tubig! Dahil wala pa tong lasa, kailangan natin siyang lagyan ng patis! Konti lang lalagay natin. Tama na. Wala pa man eh. Ano ba yun? Titikman! Masarap! Siyempre sasabihin ko masarap ako yung nagluto eh. Ang galing ko na magluto, sabi na hindi na ako mag-teacher, mag-chef na lang ako. Oh, ano? Dapat nagpanggap kayong masarap! Sige na! Sige na ah! Oh. Anong... Masarap! Oh, masarap! Kayo lang hindi nasasarapan kasi... Tanghali na, hindi na nakakain. Aray! 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 Kahit ipatikim ko pa to sa buong barangay, sasabihin nila masarap, kayo lang hindi. Ang tawag sa recipe na to ay minekos-mekos na ginatasang manok. Ay! Invento! Meron na tayong kanin, meron na rin tayong ulam. So, anong gagawin? Titikman! Shay! Baka sabihin nyo, tinitiis ko tong lasa kasi luto ko to, kailangan masarap. Pero promise, masarap talaga siya. Kung i-rate ko tong luto ko, syempre, 10/10. Go! Oh, dun ka na.